naapektuhan? Kasi marami siguro sa mga nakakakilala sa inyo, nakilala kayo na famous na kayo, like you're on top. Ako especially nung na-encounter ko kayo, you went up. Kasi gala go up. So up, nasa up na kayo. Galing galing na mga banat mo. Lalo nakilala ko kayo, nandun na kayo sa up. Pero, hindi alam ng lahat yung prosesong pinagdaanan nyo. And that's something that I'd like to talk about. Ano ba yung mga backstory nyo? What made you decide to be part of SB19? Ano yung na-experience nyo bago kayo naka-go up? Ganon. So, let's start with Ken. Ayan, si Ken. Parang Ken. Nag-stop ako ng study that time. Pag-stop ako ng study, nagpaalam ako sa parents ko na sabi ko, magpapahinga muna ako, gano'n. Tapos next year na lang ako babalik ng aral. And dumating tong opportunity na minessage nga ako ni Josh na gusto mo ba, recommend kita na mag-audition sa namin. Tapos ako naman, curious ako, ano ba tong sinasabi ni Josh na parang may group nga daw, gano'n. Tapos ayun, natanggap ako parang naging virtual audition ko. Nag-send ako ng video sa kanila. Sinat ulit ako, sabi nila, parang okay lang ba sa'yo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera. So, doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nag-audition ako tapos natanggap ako sa isang company. Sabi niya, seryoso ba yan? Baka scam daw, ganun, scam. Sabi ko, kung scam, hindi, uwi ako ulit. Sabi ko, ganun. Scam nga. Oh. Sabi ko, uwi ako ulit. Tapos, sabi niya, wala kaming pera. Sabi niya, ganun. Sabi ko, utang ka muna kay tita. Sabi ko, utang ka muna. Yung lola ko lang talaga yung kasi hindi ko pinaalam sa lahat kasi siyempre sigurado hindi papayag, di ba? Pero nung time na yon, yung umano ng plane ticket ko si Josh talaga yung umano ng plane ticket. Grabe si Josh. Yung dala kong pocket money ko 1.5. Daming pera. 1.5 lang yung dala kong pocket money. So ako personally namang problema pa ako kung paano. Tapos nakarating ako dito, sabi ko, paano ba bumiyahe papuntang nung studio na yon? So, nag-taxi ako, tapos yung nabayad ko ata, magkano ba yung 600? 900 na lang. So, 900 na lang. So, grabe yung pinagdaanan ko. Tapos, buti na lang, may tita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira, so sa kanila muna ako nakikitulong. Pero nakakahiya. Sobrang nakakahiya kasi parang inisip ko, dapat di ako maging pabigat sa kanila. So, ako gumigising ako ng 5 a.m. Magluluto, maghuhugas ng plato, maglilinis na ako. Para at least pagising nila, may kakainin na sila para di naman sila bad trip, di ba, sa akin. Mahirap na kasi bad trip, palayasin ka pa. Tapos, nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakiki-wifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasahig talaga ako nakahiga sa tahig. Hindi naman ako sanay talaga na matulog sa foam na higaan kasi lumaki akong bukid, taga-bukid talaga ako. So, ako sa banig. Alam niyo yung banig? Banig. Simple na pamumuhay lang. Halos kasi yung family namin, marunong talaga tumugtog ng instrument, ganun. So, nakuha ko talaga sa kanila. So, ayun, isip ko, why not, diba, sumugal ako na mag-audition nga, ganito. Kahit sabi ng lola ko, scam daw. Sabi ko, let's try na mag-audition ako. Tingnan natin kung matanggap ako. Tapos, natanggap ako, masaya naman sila sa resulta, ganun. Sobrang daming struggle, sobrang daming hadlang, sobrang daming ayaw. Ayun, naabot ko to. And sobrang nakakatuwa kasi I'm happy na I'm with these guys. I'm just great individuals na kasama ko ngayon, and sobrang laki ng pinagbago ko. Nagbago ba talaga ako? Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung mas kilalanin yung sarili ko, tanggapin yung sarili ko because of them. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga, kasi I really hate my voice kasi sobrang lalim, kasi hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So siya yung nag-ano sa akin na hindi naman kailangan na mataas.
yung kailangan mo dyan skill, tapos yung kung paano mo execute or paano mo kantahin talaga, yung style na sarili mong style. So, sobrang na-inspired ako na gano'n na, yun nga, mas maging proud sa kung meron ka. Grabe yung laban ni Ken. Yung sa pag-abot ng pangarap mo, hindi lang siya a matter of sisikat ba kami. Pero siya yung ultimo, saan ako titira, saan ako kukuha ng pagkain. Diba yung... Even yung basic needs. Actually, yung time na yon, hindi ako nagsabi na pupunta ako sa kanila. Bigla lang ako tumatok. Ganun. Surprise! Surprise siya, sabi niya, uy, ba't nandito ka? Sabi ko, tapos ayun, pinento ko sa kanila. Diba kasi pag nagpaalam ako dito, pupunta ako dyan, pwede mo magandang di pa yun. So, no choice, No choice na. Galing. Dapat surprise. Ganun pala. Hi, tita, nandito na po ako. May kaning lamig po ba tayo? Wala na naman sa labas na matutulog. Ha? Bibisitahin natin sila. Oo. Ganun na lang. Katok na lang. Katok na lang tayo. Tapos ano yung mga Tas pwede walang nating tao. iinit na ulam? Isang Buanga ba, Ken? Tama ba? Yes, Zamboanga. From Bukid sa Zamboanga. Yung lugar namin, wala talagang signal yun, pre. Ay, wala signal, walang phone, di uso, wala akong phone doon. Yun, no? So, simpleng Juan na nangarap. Tapos, nung nagkaroon ng opportunity, hindi madali, pero pinursu, pinaglaban. Binuhos At ngayon, nandito na. And si Ken yung isang example na, kung kaya ni Ken, ikaw pa kaya kung lalo na kung nandito tiga Metro Manila ka or nandito ka lang sa paligid tapos nawawalan ka ng pag-asa. Take Ken's life for example. Grabe, sobrang nakaka-inspire. Yung recruiter. nagpahiram ng Recruiter, Josh. yung nagpahiram ng plane ticket. Well, ako, anong ikwento ko? Kasi marami na naman ako naikwento. Siyempre, siguro sa akin kasi, itong opportunity na to, yung parang, alam mo yun, sa performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi, bukod sa hindi ako magaling talaga dito, parang, ang pinangahawakan ko lang yung pangarap ko, ganun. Tapos, yun nga, naturally, para sa akin talaga, naging pangit talaga yung karanasan ko growing up, at kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. As in, talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Parang, everyday, maghahanap ka pa rin kung ano yung kakainin mo. During trainee days kasi, yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. So, pag walang, kung si Sejun, nung may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun ako. Parang, kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala ka mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung, routine ko na, parang, sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang ganun. So, wala akong choice, kumbaga, marami akong responsibilities, marami akong responsibilidad sa buhay, marami akong kailangan talagang in reality na gampanan, pero ayun, itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko, ito pa rin yung pangarap na ito, kahit parang medyo malabo siyang marating, ganun. Kasi sobrang labo talaga before, parang, alam mo yun, marami talagang pagdadaanan bago makarating dito. And thankfully, ayun nga, naging part ako ng SB19 na isa ako sa mga parang kahit pa paano naging matatag, tumibay yung loob, ganyan, na maging parte ng grupo na ito. At ayun, feeling ko naman worth it lahat ng paghihirap. Ayun nga, from being born up until the age of 25, ganyan, dun lang nag-start parang ganun Doon lang ako nag-start na medyo mawala yung feeling ko na malas talaga ako. Kasi doon lang ako nakakita ng liwanag. Lang talaga ako nakakita ng liwanag. Ganun. And maybe yung feeling na malas ba ako is actually the same reason why you kept fighting hard for what you really wanted. Josh, tanong lang, when you started performing, to the time na masasabi mo na successful na kami sa ginagawa namin, how many years ang inantay mo bago ka nakatikim ng
success? Matagal eh. Kasi nakilala ko sila Stel before yung grupo nila sa yon. Talaga sila yung in-idolize ko. Sila yung parang, kung gusto kong maging magaling, kailangan sila yung standard ko. So nung naging kagrupo na nila ako, tuwa ako, tapos tinayin nga nila ako sumayaw, then nanalo na kami ng competitions, doon ko nararamdaman na, wow, may ganito pala, may parang, may pwede palang ma-achieve kahit kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. Yung feeling mo, yung buhay mo, wala namang purpose, pero dun sa mga na-achieve namin, syempre yung mga pinaranas sa akin din nung mga competitions, ganyan. Yun yung parang naranasan ko na nagkaroon ako ng purpose in life, gano'n. Na ito din siguro, parang gusto ko na rin to. Gusto kong mag-excel pa sa bagay na to. Pero after alam mo yun, back to reality, normal person ka pa rin. So, wala. Hindi ka naman yumaman dahil nanalo ka. Hindi ka naman nagkaroon ng career talaga dahil nanalo ka, di ba? So, gusto ko pa mag-excel sa performing. Tapos ito na, yung napasama na nga ako sa grupo na ito, nakilala ko sila. May mga tao din pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo na gusto rin. Yung parang same interest din about sa field na to. Mga kakampi mo. Si Pablo na parang, alam mo yon, very, rin siya talaga eh. Focus sa gusto niyang marating din. Saka si Stel eh. Si Pablo tsaka si Stel talaga yung parang kinakapitan ko ng mga time na yun. Kasi wala pa si Justin tsaka si Ken. Parang kinakapitan ko na etong mga to, sigurado ako in the future, parang magiging successful kami. Parang ganon. Dahil pare-pareho kami ng mindset. Yun na yung iniisip ko. Then, yung success na parang sinasabi nyo, sa totoo lang, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa masasabing success, pero slowly, nararamdaman ko, dahil sa love na natatanggap namin, at sa support na natatanggap namin, mas nararamdaman kong gumagaan na yung pakiramdam, na nawawala na yung paunti-unti yung hate ko sa mundo, yung ganon levels. Kasi hate ko talaga yung mundo. Parang ganon ka. Parang iniisip ko minsan, cruel naman ang mundo. Talagang unfair para sa mga taong katulad ko, gano'n. Pero ngayon, dahil pinaparamdam sa amin na mahal kami ng mga fans, ng mga tao, parang unti-unti, nawawala yung hate ko sa lahat. Parang kamusta? Ano naman ang kwento mo bago ka naging part ng SB19? Yeah. Ayan. Like, gaano ba kahirap yung mga pinagdaanan mo? Ano na rin to? Ito sasabihin ko, share ko na rin yung story para na rin sa mga kung sino man dyan na nangangarap pero natatakot, nahihiya. Sana maging, kahit pa paano maging example or kahit pa paano magkaroon kayo ng lakas ng loob. Nagsimula kasi to nung high school ako. Doon ko na-realize and doon ko naramdaman sa sarili ko na parang, bakit ka nahihiya, bakit ka natatakot, bakit hindi mo subukan? Yun yung mga salitang tumatak talaga sa isip ko, parang, sino ka ba para mahiya? Sino ka ba para matakot? Ano bang ginawa mong masama para itago mo yung sarili mo? Parang ganun. Growing up kasi, kaya ako natakot and kaya ako nahihiya. Kasi, nung bata ako, lagi akong lapitin sa mga nangaaway, mga nangaapi, mga bully, ganun. Pero, hindi ko pinapakita yung side ko nung bata na naaapi ako. Kasi, pag tinignan mo ko ngayon, di ba para akong bibukid, parang ganun. Kasi nung bata pa ako, talagang hindi ko pinapakita na mahina ako pag ginaganon nila ako. Basta pag may nangaaway sa akin, hindi ako lumalaban, ganun, hindi ako pumapatol, ganun. Tapos, ayun, habang lumalaki ako, doon ko na-realize na parang, di ko ba't ganun, pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nilang inaabuso, ganun. Dumating na ako sa point ng ganung pag-iisip. Pero never naman ako nag-hold ng galit, ng grudge sa mga taong nang api sa akin noon hanggang ngayon. Ganun. Hindi, joke lang. Oh, dahil Actually, rich kid. yung sa akin, very, hindi. Yung experience ko, feeling ko, sa akin yung parang sobrang swerte. Hindi ako masyadong nakaranas ng mga naranasan nila. Pero, nang nakasama ko na sila, nung nalalaman ko na yung storya nila, dun ako, mas nararamdaman ko yung pinagdadaanan nila. Pero anyway, syempre, hindi naman, kumbaga, kahit iba-iba tayo ng pinagdadaanan, hindi man kasing bigat katulad nung sa iba, pare-pares tayo may pinagdadaanan. Yeah. So, yeah. Yung sa akin naman, kasi ever since, nung bata pa ako, yun nga, mahilig na akong mag-perform, gusto ko na yon, and yung parents ko naman, parang nakikita nila sa akin,
kahit na hindi ako ganun kagaling, pero kita nila yung confidence ko nung bata ako na parang, mahilig siya mag-perform, mahilig siya mag-acting, ganyan. Sumasali ako sa school ng mga kung anong theater pwede, kung anong sa choir, tinatry ko, kahit hindi ako ganun kagaling kumanta. Sa film, gumagawa rin ako, sa school, ganyan. And then, pagdating ng college, doon ako medyo, kasi, syempre, nagiging busy sa studies, parang, kahit na sobrang nakatutok ako sa pag-aaral, parang ayoko malimutan yung gusto kong gawin talaga na mag-perform, makapasok sa, media and entertainment na industry. Luckily, nung nag-explore pa ako, nakilala ko nga si Josh and siya ulit ang nag-recruit sa akin para ipasok sa show. Recruiter yan. Recruiter talaga si Josh eh. Ano lang yun workshop lang Sinabi niya na baka gusto mo, kasi nagkakilala kami, nung college ako, nagtry ako sayaw-sayaw din, outside sa group of friends ko, hindi ko talaga kilala yung mga tao, nag-reach out lang ako sa iba, and ayun, nalipat-lipat ako sa ibang grupo, nagtry ako magsayaw-sayaw, and until makilala ko si Josh. Tas siguro nakitaan niya rin ako ng potential. Sabi niya, baka gusto mo mag-try, umattend dun sa workshop, and baka makapag-training ako, ganyan. So, umattend ako, sige, punta ako dyan. Nung pagpunta ko dun, sinabi nung teacher namin, yung nag-observe sa yung Korean teacher namin, sabi niya, baka gusto mo mag-training, ganyan. So, ang problem ko nun, kasi nga, nag-aaral ako, and syempre, ayoko naman iwanan yung pag-aaral ko kasi gusto rin ng parents ko makapagtapos ako. Luckily, yung company namin, pumayag naman siya na kahit madalas akong wala sa training, basta make sure ko lang na yung improvement ko nandun. Kumbaga, consistent ako nag-i-improve. Kasi hindi talaga ako, alam niyo, hindi ako magaling, hindi ako very skillful and talented. Pero, nag-work hard ako kahit na bihira ako makapasok dahil nga lagi ako nasa school, gumagawa ng thesis, papaalam ako, teacher absent muna ako, ganyan. During the training na, doon ko na nakikilala ko ng iba't ibang tao dahil nga hindi ako tao na mahilig lumabas, doon ako nakakarinig ng storya ng iba't ibang tao, yung storya nila Stel, nila Pablo, nila Josh, ganyan. Mas natututo ako sa kanila, mas nararamdaman ko yung mga experiences nila kahit hindi ako yung naka-experience, marami akong natututunan sa kanila, nararamdaman ko yung ginagawa nila kasi araw-araw kami magkakasama kumbaga para na rin kami magkakapamilya. And dumating yung time na talagang syempre pumapasok sa isip ko na itutuloy ko ba talaga to? Parang wala naman nangyayari sa amin, pare-parehas kami na may nahihirapan, naririnig ko yung mga storya nila na parang baka nga hindi tama tong direksyon na pinupuntahan ko, ganyan. Kasi nga parang may kung isipin ko, nakagraduate na ako. Ang daming opportunities para sa akin and tapos naririnig ko yung stories nila na nahihirapan na sila. Nararamdaman ko na tama ba tong ginagawa ko? Pero at the end, ang naisip ko, ito yung gusto kong gawin sa buhay talaga Kahit na sabihin natin nakapag-aral ako, what if mag-work nga ako ng matagal, hindi ko naman gusto yung ginagawa ko and nakasama ko na sila ng matagal yung mga kagrupo ko and yung story nila na bakit sila nga hirap na hirap, mas mahirap pa sa pinagdadaanan ko pero hindi sila sumusuko sa pangarap nila. And yun yung isang dahilan din kung bakit, okay, kailangan ko silang samahan, magstay ako sa kanila kasi nga parang siguro hindi ko man alam kung ano yung natutulong ko sa kanila pero malamang meron din akong nabibigay sa kanila na inspirasyon and lakas ng loob para magpatuloy. Parang gano'n. So, siguro, nabibigyan ko sila ng entertainment pag malungkot sila, ganyan. At least, pero di sinamaan nag-aya mag-road. Square one. pero, ayun. Ilang taon to, Justin? Ilang taon na ganun yung na-experience nyo na parang feeling nyo walang nangyayari sa inyo? 2018, before debut and after debut, ayun, doon nagsisimula yung mga problems namin. As in, every week ata kami nag-uusap-usap sa conference room namin, nag-iiyakan kami, kausap yung teacher namin, yung mga boss namin, kami, parang tutuloy pa ba natin to, anong gagawin natin, kailangan natin manghingi ng tulong, mga ganyan. Kasi nga, siguro ito yung mga hindi pa nakakwento as an SB19 na sobrang naalala ko. Ako kasi wala akong iiyak na personal na story ko, pero yung pag narinig ko yun sa iba, yun yung naiiyak ako. Parang sinasabi ko sa teacher namin, sabi ko, teacher, kahit si Josh na araw-araw kami nagpa-practice, pero yung sapatos na pinangsasayaw ni Josh, sira-sira na, parang ganyan. Tapos,
yun nga si Pablo, pag hindi nakasya yung pera niya, nagsiskip siya ng meal. Minsan hindi kasi siya nakakauwi dahil sa training, so hindi siya nakakapagbaon. So, kinabukasan, wala siyang kakainin, ganyan. So, parang yung mga problemang ganun, kahit hindi ako first hand yung nakaka-experience, nararamdaman ko and sobrang na-prepare ako na parang pag nangyari sa akin to, anong pakiramdam, parang ganun, financially, tapos emotionally, yung struggles namin na gusto lang namin yung ginagawa namin, pero mabubuhay ba talaga kami dito? Parang ganun, tas iniisip nga rin nila, syempre nung nag-quit sila ng mga work nila, nag-sacrifice sila, tas araw-araw silang uma-attend, parang dun ko naramdaman kung gaano ako kaswerte, and at the same time, dun ko rin na naramdaman yung parang dapat hindi ko sayangin yung kung anong meron ako. Hindi ako dapat sumuko kasi yung pinagdadaanan nila, mas mahirap pa sa pinagdadaanan ko and nakakaya nila. And ayun, ngayon na dahil nga hindi kami sumuko, dahil sa mga storya namin, sa kanya-kanya naming storya, nagbigay kami ng lakas ng loob sa isa't isa, and finally, nandito na kami kahit papano going there sa pangarap na hindi namin sumuko. Hindi ba tapos? Ako kasi, honestly, ayokong nagkukwento ng story ako kasi nare-remind ako sa mga unspeakable things na ginawa ko before. Pero siguro ikakwento ko na lang yung siguro journey ko bago ako pumasok sa SP19. Life is hard in general talaga kasi kami, medyo malaki yung family ko. We're a family of 7. In my heart, before pa ako pumasok ng college, gusto ko na talaga music yung kunin. Pero we don't have the resources to get that kind of yung education. Swerte nga ako kasi yung tuition ko nasa 600 lang, 700, 500. Kasi sa State University ako pumasok. Pero ayun, thankfully nakapagtapos ako and then nagtrabaho ako immediately. Tapos yung in my heart, nandun kasi yung parang unfinished business na parang never mo matatakasan hanggat hindi mo sinusubukan or hindi mo pinapursue, hindi mo tinatry na abutin. Tapos nagtatrabaho ako for a year and then yun nga, nakita ko yung show BT na nag-hire sila ng professional performers. Sabi ko kay mama, Mama, gusto ko tong subukan. Sige, tapos sabi, sige, subukan mo. Tapos tumating yung point, since flexible naman yung schedule ko sa work, yung training kasi namin noon 2 p.m. So, kailangan makatapos ako ng 8 hours ng work. So, pumapasok ako ng 3 a.m. 3 a.m. sa work ko para makaalis ako ng after lunch and then diretso training. Tapos, matatapos yung training namin ng mga 10, 11, ganyan. Tapos, makaka-uwi ako ng mga 12 p.m. Tapos, ganun na, kinabukasan, 3 a.m. ulit, papasok ako. So, dumating yung point na parang hinang-hina ka na, as in, yung parang nakalutang ka, parang hindi mo na alam yung gagawin, parang hindi mo ma-feel yung dugo mo sa katawan. Sabi ko kay mama, hindi ko na talaga kaya, gusto kong i-pursue itong dream ko. Gusto kong subukan kung hanggang saan yung maaabot ko. Gusto kong i-test yung sarili ko. Tapos, they weren't really, syempre hindi naman masasabi sa hirap ng buhay ngayon, you can't say na they were really supportive dun sa gusto kong mangyari. They weren't pushy. Yun, kumbaga hindi sila pushy dun sa, hindi, gawin mo yan anak, support kami sa'yo. Bale, mas more on, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Ano ka ba dyan? May future ba dyan? Parang ganun yung sinasabi nila sa akin. Well, I understand kasi nga, mahirap talaga ang buhay, pero sinugal ko pa rin. And dun sa trainee talaga, ang tagal namin nag-trainee, alam yan nila Josh, Minas din. Sobrang tagal. Tapos there were lots of times na talagang sumuko kami. At talagang nabuwag kami yung grupo namin kasi sobrang hirap na eh. As in, yun nga, parang naghahanap ka ng pera, hindi mo alam kung saan ka kukuha, pagod na pagod ka, hindi mo alam kung may papupuntahan ba yung pinaghihirapan mo, tama ba yung decision mo, 2 years na, wala ka pang kinikita, wala ka pang napupundar, wala kang naitutulong sa family mo. So, sobrang na-depress ako, kinwestiyon ko yung sarili ko. Talagang kinlose ko yung mundo ko sa lahat ng tao. Si Josh, lagi akong sinachat na, uy, kaya natin to, ganyan-ganyan. Pero hindi ko siya nire-replyan. Pero dumating din yung point na, ayun, parang nag-reply nga ako sa kanya na sabi ko, sige, babalik ako, parang ganyan-ganyan. Pero before that, parang sobrang depressed talaga ako, hindi ako makakain,
As in, I did unspeakable things talaga. Lagi ko rin hindi ko man nakakwento, pero I don't always talk about my faith. And I respect people na hindi rin naniniwala kay Lord, kay God. Pero in my life kasi, He's been so kind to me. Talagang, kung wala siya, hindi ako makakapagpatuloy. And, ayun, I'm not perfect. Like, I'm not perfect. No one's perfect. Marami akong shortcomings. I sin. Pero, I'm really thankful na nasa buhay ko siya. Kasi, hindi talaga ako makakapagpatuloy kung wala siya. Tapos, sabi ko sa mom ko, Ma'am, mag-met na lang kaya ako ng cow sa New Zealand. Ganun gagawin ko. Parang ganun mga bagay. Tapos, na-realize ko, hindi ko talaga kaya pakawalan yung dream ko. Bumalik ako. Siguro, mga 3 years pa, 4 years bago makilala talaga yung grupo namin ng todo. And dun ko nasabi na, I'm blessed talaga na kasama ko tong mga tao na to, hindi ako sumuko. Tapos naabot na namin paunti-unti yung pangarap namin. Ayun, sana lang talaga magtuloy-tuloy pa. And sana, kasi hindi alam ng mga tao yung hirap na pinagdaanan namin. Kaya pag nakakarinig kami ng hate, talagang tumatatak talaga sa isipan namin, lalo na siguro kay Stel. Si Stel yung naiintindihan namin yung nararamdaman ng bawat isa. So, sana ma-realize din ng mga tao na pare-parehas lang tayo ng gusto sa buhay, naabot natin yung mga pangarap natin, nag-work hard tayo for it, and sana makita na ng tao kung gaano kami naghihirap. Siguro, kung makilala kami, mapakilala natin talaga yung Filipino music, yung OPM sa buong mundo. Ayun lang, ganun yung nangyari sa akin. Grabe. Naiyak na ako. Ako din. Mad respect. Mad respect. So,